Bakit nagkalat sa Jerusalem ang bandila ng Third Temple? Nalalapit na nga ba ang pagpapatayo nito? Alam natin na ang Jerusalem ay ang pusod ng pananampalataya at kasaysayan para sa mga Hudyo. Dito naganap ang pagkawasak ng una at pangalawang templo. Ang pagkawasak ng mga templo ay hindi lamang mga pangyayari sa kasaysayan. Ito ay mga simbolo ng pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa ng muling pagtatayo ng ikatlong templo ay nananatili sa puso ng bawat Hudyo. Bilang mga Kristiyano, naniniwala rin tayo na muling maitatayo ang Third Temple base sa propesiya sa Biblia dahil ang pagpapatayo nito ang pinakamatibay na palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Biblia, malinaw na itatayo ang ikatlong templo dahil doon unang uupo ang Antikristo. Ang Antikristo ay uupo roon para lapastanganin ng Diyos at linlangin ang mga tao. Isa sa mga talatang madalas pag-usapan tungkol sa ikatlong templo ay ang aklat ni Daniel. Sinasabi rito na sa panahon ng paghihirap o tribulation, gagawa ng kasunduan ng isang hari sa Israel, ngunit sisirain niya ito sa kalagitnaan ng 7 taon. Doon gagawin ng kasuklam-suklam na kalapastanganan o abomination of desolation na tumutukoy sa maruming paglapastangan sa loob ng templo. Sabi nga sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Kaya nga kailangang maipatayo ang Third Temple upang matupad ang propesiya at ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Narito pa ang ibang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagpapatayo ng Third Temple kung saan ang suwail ay uupo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Maraming Kristiyano ang naniniwala na literal na itatayo ang Third Temple. Bagamat may ilang nagsasabing ito'y simbolo lamang, malinaw sa Biblia na ito'y totoong istruktura ayon sa bisyon ni John sa Aklat ng Pahayag 11 verse 1-2. Pagkatapos binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Base sa ating nabasa, ang pagkakaroon ng sukat ay nagpapatunay na ito ay isang pisikal na templo at hindi simbolismo lamang. Mga kapatid, ang nakikita natin ngayon ng mga balita tungkol sa pagpapatayo ng Third Temple ay hindi nakataka-taka dahil ito'y talagang nasa propesiya. Ang Third Temple ay muling maitatayo at marami pang ibang mga kumpirmasyon at mga balita na ito'y malapit na ring mangyari tulad na lamang ng paghahanda ng Temple Institute. Ang paglitaw ng mga bandila ng Third Temple sa Jerusalem ay hindi lamang simbolo, kundi malinaw na tanda ng pag-asa ng mga Hudyo at Kristiyano sa muling pagtatayo nito. Ito ay biswal na paalala na nalalapit na ang katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Kasabay ng paghahanda ng mga organisasyon tulad ng Temple Institute, ang mga bandilang ito ay nagpapahiwatig na malapit na nga ang pagtatayo ng Third Temple at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang mga pangyayaring ito ay hindi dapat katakutan, bagkus ay magdulot ng kagalakan. Ito'y nagpapatunay na totoo ang salita ng Diyos at malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang mga bandila sa Jerusalem ay simpleng paalala lamang nito. Ang pinakamahalaga ay maging handa tayo sa espiritual anuman ang mangyari, manampalataya, mamuhay ng banal at maging tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga balitang ito, dapat tayong maging handa at masabik sa nalalapit niyang pagbabalik. Muli po, sana'y meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.